Magandang araw mga ka-angels, ating puntong hayan ang chapter 2 ng ating kwento na pinamagatang Moments of Love. Pero bago tayo magpatuloy, paki-like po ng ating video, paki-click na rin po ng subscribe button, ganun rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Finally, na-reach ko rin ang cellphone mo, wika ni Mika sa kabilang linya, matapos itong sagutin ni Gwen sa kanyang cellphone. Pasensya ka na, Mika. Naiwan ko kasi rito sa bahay ang cellphone ko. Ano bang meron? At mukhang napaka-importante na sasabihin mo sa akin. Nilipad-lipad ng hangin ang mahaba niyang buhok. Kasalukuyan siya nagpapahangin sa terrace ng umagang iyon. Importante nga dahil gusto kong maka-attend ka sa blessing ng bahay ko. Kumunot ang noo niya. Inilipat niya sa kabilang tainga ang aparato. Bahay mo? Yeah, sa akin nila ibinigay ang townhouse na nabili nila sa Laguna. Para daw in case na mag-aasawa na ako, ay may malilipatan na kami kaagad. Bakit? Pakakasal na ba kayo ni Carlo? Hindi pa ah. Hihintayin ko munang magka-boyfriend ka. Biro nito. Napangiti siya. Meron na akong boyfriend, Mika. Sorry, nakalimutan kong ibalita sa inyo ni Nikki. Sinagot ko na kahapon si Vincent. Oh, really? Si Papa Vincent? Sinagot mo na? Oo, no? Kinikilig niyang sabi. Ang sarap pala ng feeling kapag may boyfriend kang kasing sweet ni Vincent. Sinabi mo pa sis. Hi, I'm so happy for you. Hindi naman pala nasayang ang halos isang taong pagtsatsaga sa iyo ni Vincent. Muli siyang napangiti. Yeah, hindi ko akalaing sa simpleng pagkakakilala namin ay mauuwi sa pagiging magnobyo namin. Malinaw pa niyang nababalikan sa isip kung paano sila nagkakilala ni Vincent. Muntik nang bumagsak noon ang remote control airplane nito nang hindi sinasadyang mapatingin ito sa kanya sa parke, kung saan sila una nagkita. Natawa pa siya nang matapos siyang titigan nito ng ilang segundo, ay tila sakalang nito napansin na nawala na sa normal ang ginawa nitong pagpapalipad sa laruang eroplano. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon noon na magkakilala dahil kasama niya ang dalawa niyang kapatid. Ngunit nang sa ikalawang pagkakataon na nagkita sila sa isang mall, ay lakas loob itong lumapit sa kanya at nagpakilala. Dahil gusto niya rin ito ay hindi niya ipinagdamot ang pangalan niya rito. Nang sumunod na araw ay hindi niya akalaing dadalawin siya nito sa kanilang asyenda. Hanga siya rito dahil matapang nitong hinarap ang dalawa niyang kapatid na animoy mga investigador ng NBI habang nagtatanong sa background ng kanyang nobyo. Bruhilda, malaki na ang babayaran kong bill. Pwede bang mamaya ka na mag-daydream diyan? Napapitlag siyang bigla nang marinig ang sinabi ng kanyang kaibigan. I'm sorry, Mika. Ano nga pala yung sinasabi mo? See? Hindi nga ako nagkamali. Naglalakbay ang isip ng bruha. Anyway, pagbibigyan kita ngayon. Ganyan talaga ang mga in love. Mas madalas na absent-minded. Huwag mo na nga akong paghalitan. Kailan ba gaganapin ang blessing ng bahay mo? Next week pa. Be sure na kasama mo si Vincent ha. Tiyak na matutuwa si Nikki kapag nalaman niyang mag-on na kayo. O sige na. Kung hindi lang kita kaibigan, kung ka na lumuwas ako mula rito sa Cebu para umatend lang dyan sa blessing ng bahay mo. I'm on vacation. Alam ko yon. Kaya nga habang bakasyon natin ay sinasamantala ko nang gawin ang okasyon na iyon. Dahil pagbalik natin sa ospital, busy na naman tayo. O siya, babay na. Malaki na ang babayaran mo. Isa pa, may hinihintay akong tawag. Kaninong tawag? Kay Vincent? Nanunukso nitong tanong. Yeah. Nasa Maynila siya ngayon eh. Miss na miss ko na nga ang cheesecake ko eh. Tumawa na malakas si Mika sa kabilang linya. Cheesecake? Baduy niyong pareho ah. Luka-luka. Pareho lang tayo. Kayo nga ni Carlo honey bunch ang tawagan eh. Kung sa bagay, sige paalam na muna. Adios. Adios ka rin. Napakunot noos si Vincent na mapatingin siya sa pamilyar na mukha ng isang babae. Hindi siya maaaring magkamali. Si Gwen ang nahagip ng kanyang mga mata. Nagmamadali pa nga ito sa paglalakad habang nakikipag-usap sa kasama nitong matandang babae na nakaputing uniforme. Napalabas siya ng coffee shop na nasa loob ng shopping mall na kinaroroonan nilang mag-ina. Nasa Robinson's Place, Manila sila noon. Gwen!
Ngunit hindi siya nilingon ng mga ito. Nakalabas na ito sa gusaling kinaroroonan na makarating siya sa exit door. Sumakay ang mga ito sa nag-aabang na itim na Mercedes-Benz. Pinagtakahan niya kung ano ang ginagawa roon ng kanyang nobya. Wala naman itong nabanggit sa kanya na luluwas din ito sa Maynila. At hindi rin niya kilala ang kasama nitong maging ang kotseng gamit nito. Kumunot lalo ang noon niya na mapansing mula sa brown ay itim na ang buhok nitong lampas balikat ang haba. Nagpa-hair dye ito. Natural kasi ang brown na buhok nito na ayon dito ay namana nito sa namayapa nitong ina. Nagtatakang napabalik na lamang siya sa coffee shop. Nagtatanong ang anyo ng kanyang inang si Mrs. Di Villa nang balikan niya ito. Iho, saan ka ba nagpunta? Nakita ko ho si Gwen, mama. Si Gwen? Nasa Cebu siya ah. Yun nga hong akala ko. Pero nakita ko siyang lumabas ng gusaling ito. She's her mama at hindi man lang niya ipinaalam sa akin. Napangiti ito. Iho, call her. Baka naman biglaan ang pagpunta niya rito at hindi na niya nagawang ipaalam sa iyo. Ikinibit na rin niya ang mga balikat. Siguro nga mama. Anyway, hindi pa ho ba darating si Ninang Rochelle? Pababa na raw siya. Wika nito sabay higop ng brown coffee na in-order nito. Sa Padre Paurawing ng Robinson Place kasi ang unit ng ninang niya. Habang naghihintay sila ng kanyang ina sa pagbaba nito, ay hindi naman mawaglit sa isip niya kung bakit nasa Maynila ang kanyang nobya. Mabilis niyang inilabas ang cellphone at tinawagan ito. Subalit naka-off ang cellphone nito. Pabuntong hininga na lamang niyang ibinalik ang cellphone sa bulsa ng kanyang pantalon. Yaya Ading, kamusta ho sa bahay? Tanong ni Julian sa katabi niya. Mabuti naman anak, mas lumungkot ng ilang araw kang naririto sa Maynila. Napabuntong hininga siya. Yaya, parang ayaw ko na nga hong umuwi sa Laguna eh. Bigla itong napatingin sa kanya. Anak naman, pati ba naman si Yaya Ading mo ay iiwan mo roon? Malungkot siyang napangiti. Pasensya na ho, Yaya. 2 buwan na hong patay si Papang at Mamang. Pero hanggang ngayon ho, ay hindi pa rin ako sanay na tumira sa bahay natin na wala sila. Ginagap nito ang kanyang mga kamay. Nagsisimula na namang pangiliran ng luha ang kanyang mga mata. Julian anak, alam kong mahirap mag-adjust sa sitwasyon mo ngayon. Ngunit naririto naman ako. Ang nobyo mong si Francis at ang kanyang mga magulang na matalik na kaibigan ng Papang at Mamang mo. Kaya, alam ko ho iyon. Dahil din sa inyo kaya kumikilos pa rin ako. Siya nga ho pala, naayos ko na ho ang problema sa real estate company. Iyon ang dahilan kung bakit nasa Maynila siya ngayon. At kapag lumuluwas siya ay sa Robinson Place residence siya tumutuloy, na dating ginagamit ng kanyang papang kapag lumuluwas din mula sa Laguna. Mabuti naman kung gayon. Huwag mo na rin nga palang alalahanin ng ospital. Naroroon naman si Ninong Enrico at Ninang Lete mo. I'm so thankful dahil naririyan sila Yaya. Wala naman ho kasi akong nalalaman sa pagpapatakbo ng ospital. I'm a business management graduate. Marahil ay iyon ang dahilan kung bakit mas gusto ni Papang na medisina ang kunin ko. Para sa pagdating ng panahon, ay ako naman ang mamamahala niyon. Pero hindi mo naman sinunod. Mabuti nga't doktor ang mapapangasawa mo at na mga doktor din ang magiging biyanan mo. Natawa siya sa panunodyo ng kanyang yaya. Kaya, hihintayin muna ho namin ni Francis na makapagbabanglok sa ako bago kami magpakasal. At iyon din ho ang gusto ni Ninong at Ninang, kaya pinigilan nila ang anak nila mag-propose agad sa akin ng kasal. Yumakap ito sa kanya. Hangad ko lang ang kaligayahan mo, Julian. At sana, tulad ng papa mo, maging mabuting asawa sa iyo si Francis. Kaya, hanggang ngayon pa rin ho ba ay hindi niyo siya gusto para sa akin? Nang sagutin kasi niya ang kanyang nobyo ay ang yaya lang niya ang kaisa-isang tumutol sa pakikipagrelasyon niya rito. Bumuntong hininga ang kanyang yaya. Tanggap ko na siya anak. Kaya lang ay kung minsan, hindi ko nagugustuhan ang abnormal na pagkabog ng dibdib ko kapag nakikita ko kayong magkasama. Para bang, Yaya, haya na naman kayo sa kutob-kutob nyo. Balak nyo ba talaga maging Madam Auring ng Laguna? Hindi lingid sa kanya ang pagiging manghuhula ng kanyang yaya. Sa kanilang bahay, ang mga katulong nila ang madalas hulaan nito. At karamihan sa mga hula nito ay tumatama naman. Ngunit hindi siya naniniwala sa hula. Para sa kanya, lahat na nangyayari sa mundo ay itinakda ng Panginoon.
At walang sino man ang maaaring makaalam ng mga nakatatandang mangyari kahit pa ang sikat na mga manghuhula. Nasaan na nga pala si Francis? Bakit hindi ka sa kanya nagpasundo? Maya-maya itanong sa kanya nito. Kasulukuyang nakahinto ang sasakyan nila dahil nasa pula ang stoplight. May medical mission daw ho kasi ang team nila sa Los Baños. Hindi na lamang ito kumibo. Alam niyang hindi nito gusto ang pagiging busy ng kanyang nobyo sa trabaho nito. Kung minsan ay isang beses na lang sa isang linggo kung magkita sila nito. Excited na sinagot ni Gwen ang kanyang cellphone na makitang rumehistro roon ang pangalan ni Vincent. Hello? Wika niya na pinipigil pang ilabas sa tinig ang masayang pakiramdam. How's my cheesecake? Bungad nito sa masayang tinig. Ito, matamis pa rin. Biro niya. I miss you so much, Gwen. Pakis nga. Mua. Napahigik-hik siya. Bahagya niyang inilayo ang cellphone sa kanyang tainga dahil parang sumayad sa punong tainga niya ang mga labi nito. Where are you, cheesecake? Maya-maya ay tanong nito matapos kumustahin si Maylin na kahapon pa nakalabas ng ospital at ng anak nito. Nasa bahay, baliwala niyang tugon. Ay ito nanggaling ka sa bagong bukas sa salon dyan sa bayan. Nope, saka na lang kapag pwede na rin magpa-parlor si Ate Maylin para may kasabay ako. Hindi ka nagpa-hair dye? Tumaas ang kanyang kilay sa tanong nito. No, bakit ba ganyan ang mga tanong mo? Wala lang. Kailan ka dumating? Dumating? Galing saan? Sa pagkakataong iyon ay may bahid na napagkapikon ang tinig niya. From Manila. I saw you yesterday. Naglalakad ka sa labi ng Robinson Place. May Wait a minute, Vincent. You saw me in Manila? How come? Hindi man ako umaalis dito sa asyenda. You didn't? I didn't, Vincent. Ano naman ang gagawin ko roon? Isa pa, sana'y sinabi ko sa iyo na pupunta ako riyan. Bigla naman natahimik ang kanyang nobyo sa kabilang linya. You don't trust me, Vincent. Inaakusahan mo ako sa isang bagay na hindi ko naman talaga ginawa. Gwen, I trust you. Hindi rin kita inaakusahan. Talaga lang parang nakita kita kahapon sa Robinson's Place. Robinson Place? Anong ginagawa mo roon? Bigla yatang lumipat ang Richmond Hotel sa Padre Paura at sa loob pa ng Robinson, ha? Narinig niya ang paghinga nito ng malalim. Tumawag ako hindi para makipag-away, Gwen. Sino bang nakikipag-away, Vincent? Alright, kalimutan na lang natin ang bagay na ito. Pero gusto kong magpaliwanag kung bakit nasa Robinsons ako. Sinundo namin doon si Ninang Rochelle, yung dati ring flight stewardess sa kumari ni Mama. Doon siya nakatira. And I'm sorry, it's my mistake. Naghahalusinasyon lang siguro ako kaya inakala kong ikaw yung babaeng nakita ko kahapon. Mula kasi nang umalis ako riyan ay ikaw na ang iniisip ko. Siya naman ang hindi kumibo. Hindi pa rin nababawasan ang pagtatampo niya rito. Ina-assume na kaagad nito na nagpunta siya sa Maynila nang hindi ipinapaalam dito. Very sensitive siya kapag ganoong napapagbintangan sa bagay na hindi niya ginawa. Cheesecake? Umungo lang siya. Ipinaramdam niya rito na masama pa rin ang loob niya. Hindi pa rin siya nasisiyahan sa paglalambing nito. At nais niyang iparating dito na hindi siya ganoong kadaling amuin. I'm sorry na. Please forgive me. Pangako, hindi ko na uulitin ang ginawa ko kanina. Kailan ang uwi niyo ng mama mo? Pag-iiba niya ng usapan. Tomorrow afternoon ay nariyan na kami. I see. Gwen? Sige na, may gagawin pa ako. Pagpapaalam niya. Bumuntong hininga na naman ito. Alright. Take care, my cheesecake. I love you. Bye. Hindi siya tumugon sa huling sinabi nito. Sa halip, ay pinindot na niya ang end button ng kanyang cellphone. Hindi pa man niya na ibababa iyon sa lamesa ay tumunog na ang message alert tone niyon. Galing kay Vincent ang mensahe. Knowing you has made me happy in a million ways. If ever have I to let you go, I find a million ways to make you stay. I'm so sorry, my cheesecake. I love you so much. Napangiti siya sa mensahe nito. Subalit mas gusto niya magpakipot pa rito. Kaya hindi na niya iyon tinugon, kahit pa nangangati na ang daliri niya magpipindot sa cellphone. At dito na po nagtatapos ang ating ikalawang kabanata ng ating kwento. Samahan niyo po uli ako sa mga susunod ko pang kabanata.
Maraming salamat po.